So, magandang umaga, no? From Belgium. By the way, my name is Helen. From Pilipinas po ako. Galing nakatira po sa Mindanao. So, sa ngayon, nandito na po ako sa Belgium. Mag-update lang po ako. Bali, kagustuhan ko po sanang magkaanak. Nagpo-obigayni po ako. And then, nung pumunta po kami sa obigayni, dalawang bagay po yung ginawa nila sa akin ng obigayni. First, ini-interview ako, ganito ganyan, kung anong nararamdaman ko sa katawan ko. Sabi ko, wala naman. So, ayun. Pagkatapos ng interview, so meron siyang ginawa sa akin. Meron siyang pinasok sa akin. Dalawang bagay po yun. Yung isa, hindi ko na matandaan kung ano yun. Yung isa, medyo ano lang siya, ano ba? Hindi siya mataas. Siguro para yun sa, kung meron ba akong something sa aking puwerta. Tapos yung pangalawa na na pinasok sa akin is mahaba yun. Ano ba yung tawag doon? Vagina ultrasound, parang ganun, vagina ultrasound. Mahaba yun siya. So, yun, doon ko na nalaman lahat. Kaya pala hindi ako mabuntis-buntis. Since nandito na ako sa Belgium, kasi talaga kami. Plan ko talaga na sana magbuntis na ako pagdating ko dito. So, hindi yun nagawa. Kasi meron pala akong karamdaman. So, yun. Kasi imposible naman, 6 months na ako dito, tapos hindi pa rin kami nakabuo. So, nagda-doubt na talaga ako. And then sabi ko sa kanya, kailangan natin pumunta sa obigayni kasi parang hindi na siya normal. Isa pa, yung edad ko is medyo pataas na, so naghahabol na ako. Na kailangan ko talaga sana makabuo ng kahit isang baby lang. So, yun. So, nung pinasok na yung vagina ultrasound sa akin, nakita lahat doon. Mayroon pala akong mayuma na malaki na. It's 8 cm. Tapos, sabi niya, meron ka pang cyst. So, yun na. Parang bagsak talaga yung ko. Bagsak yung hopes ko ba na magkaroon ako ng baby. Doon pa lang parang kinakabahan na ako. So, sabi ng OB, punta ka ulit dito para malaman magpa-schedule ako ulit doon para naman yung sa para sa MRI ba yun? Yun, MRI. So, yun na. Bumalik kami doon sa hospital para magpa-MRI. Yun, pinasok nila ako sa malaking machine. Buong katawan ko, pinasok nila doon. Nagstay ako doon 15 to 20 minutes sa loob ng machine na yun. Kasi yung tiyan ko, nakapokus talaga sila sa dito sa tiyan ko, sa may mayoma ko. Para makikita nila kung gaano na siya kalaki, kung uoperahan ba o hindi. Kung meron pa bang ibang paraan aside sa operation. So, yun. Medyo kabado ako doon kasi first time ko pa naman magpa-MRI. First time ko noon. So, kinabahan talaga ako. Tapos, ang weird pa ng mga sounds. Ang weird ng sounds kasi meron silang, ang tawag doon, nilagyan lang ako ng headset, malaking headset, nilagyan na sa akin. Ayun, nagsasounds doon sa ilalim. Nandun ako sa ilalim, tapos yung sounds doon, talaga. So, very, very weird talaga yung music doon sa naririnig ko. Nakakakaba siya. Pero, na-carry ko naman. Natapos ko naman yung 15, 20 minutes ata yun. Yun, tinusok nila ako dito. Meron silang ninagay dito. Connect doon sa machine na yun. And then, meron silang ninagay dito sa aking tummy. May ninagay sila. Na, ano ba yun?
Para siguro maano talaga, ma-detect ba nila. So yun na, pagkatapos nun, umuwi na kami, tapos naghihintay na naman kami ng result. So, nagpe-pray talaga ako na sana hindi siya talagang malubha. So, tapos nun, bumalik na naman ulit kami doon para malaman yung result sa OB-GYN ko. Pinabalik kami doon ng doktor ko. So, yun na. Ang kaba-kaba. So, pagdating namin doon, walang paligoy-ligoy. Sinabi agad lahat sa akin na ganito, ganyan. Ang sakit ko pala. Meron akong mayuma. Hindi lang isa. So, ano siya? Meron akong isang mayuma na 8 cm. Isang mayuma ko malaki na. Tapos meron pang isa. Malaki-laki na rin. Tapos may cyst pa ako. Yung cyst ko talaga ang pinaka worst. Yung cyst ko. Actually, yung mayuma ko, ano siya, bawat ovary ko may mayuma. So, hindi lang dalawa yung mayuma ko. Sa isang ovary ko, merong mayuma din doon, pero maliit pa. Sabi nila. So, yun na. Gusto talaga nila magpa-opera na ako. Sabi nila, wala lang ibang choice. Magpa-opera ka na lang. So, ako naman, wala na akong magagawa kasi, ano na ba, nagdidilim na yung isip ko. Hindi na ako makapag-ano. So, pinabayaan ko na lang sila mag-decide. Yung husband ko at saka yung OB-GYN ko. So, sabi nila, magpa-opera ka kasi pag hindi ka operahan, baka hindi ka magtatagal to sa mundo. Kasi sa 8 cm. But, nagtaka lang ako kasi, sa dinami-dami kong balakid sa sa matris ko, sa ovary ko, wala akong nararamdaman. Hindi man ako nagkasakit. As in, wala. Wala akong nararamdaman regarding sa cyst ko at sa ovary ko. Ang sa akin lang, napipil ko lang dati, minsan parang, lalo na pag galing ako umupo, tapos bigla akong tumayo. Ang naramdaman ko noon is, makakita ako ng maraming stars. Hindi man ako pagod. Kung bigla akong tumayo, makakita ako ng maraming stars. So, siguro, yun yung sign na yun. Yun lang ang sign na binigay sa akin. So, yun. Hindi ko talaga sukat akalain na mangyayari sa akin to. Ang sa akin lang, pumunta ako ng OB-GYN para sana magkaroon ako ng anak, manghingi ng advice doon, magpaano sa kanila, anong dapat gawin para makabuo kami ng partner ko. So, hindi ko na-achieve kasi meron parang napaka-bigat na problema sa akin. So, yun, nagpa-opera na ako. Nagpa-opera ako noong May 6. Nagpa-opera ako. Bali, ang ginawa nila sa akin is tinanggal yung isang mayuma ko na 8 cm. Tapos, meron pang isang mayuma din, malapit doon. Pero maliit lang. Pero ano talaga, kumbaga sabi nila, itong maliit na mayuma mo, ano talaga siya. Nandoon siya sa gitna ng lining. So, sabi pa ng doktor, mahirapan kami magtanggal, pero, gagawin namin ang lahat para sa'yo. So, yun, tinanggal nila yung dalawang mayuma ko, at saka yung cyst. Tapos, tinanggal pa yung isang ovary ko. So, ang natira sa akin ngayon is isang ovary na lang. Yun na lang ang natira. So, yun. Tapos, after 1 week, na-operahan ako ng May 6. Tapos, umuwi ako ng Monday. So, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. 1 week ako sa hospital. 1 week ako doon. Successful naman yung operation ko. Maganda naman. Kaya lang, parang mahina pa rin ako. 2 weeks pa lang yung operation ko, pero basta okay naman. Kaya lang, ang sa akin lang is, mahirapan ako maglakad, mahirap maglakad, tapos
hindi ka makatayo ng diretso, hindi ka makapaglakad ng diretso. Tapos medyo hina-hina ka pa. Tapos yun. So, hindi pa dito natatapos ang problema ko. Kasi nung inoperahan ako, yung myoma ko at cyst, pinaano yun nila. Ano bang tawag doon? Pina-check nila kung anong klaseng merong cyst ako. So, ang cyst ko ay, ano pala, yung cyst pala natin, tatlong uri pala yun ng cyst. Yung isang cyst, hindi ko na yun yung hindi okay lang siya. Hindi siya talaga danger. Yung isang cyst, yung isang klase ng cyst, yung cyst na, siguro yung hindi ka maging critical, hindi maging critical yung buhay mo. Yung, pwede pa tayo ng gamot, makapag-take ng gamot. Tapos yung pangatlo, ang tawag nila doon is aggressive cyst. So, ang cyst na meron ako is aggressive cyst. Kailangan talaga siyang operahan. Kailangan siya lahat matanggal sa katawan ko. Kasi, sabi pa nila, itong cyst na ito is, very, very, sa 106% lang ang tao na meron dito. So, meron ako noon. So, unlucky ako. Kasi meron ako nun. So, yun. Ang nila. Tapos, ang advice nila sa akin, kasi nga, yung cyst ko is cancerous. Ang advice ng mga doktor sa akin is, magpatanggal ako ng mattress. Kasi delikado daw na kumalat sa katawan ko yung cyst. Even though kahit natanggal nila yung isa. Gusto nila, as in, tanggalin talaga ang buong mattress ko. So, wala na talaga ang hopes na magkaroon ng baby. As in, lose hope na talaga ako. Anyway, ganyan talaga ang buhay, no? So, tanggapin natin. Fight lang. Ayaw ko mag-complain kasi hindi lang ako ang meron nito. Marami namang tao. So, ang akin lang is fight lang. Lumalaban ako. Dahil sa gusto ko pang mabuhay. Lumalaban ako dahil sa partner ko. Even though yung wish namin magkaroon ng baby is talaga. No more baby. So, yun. So, sa ngayon, nagpapagaling ako. And then, hindi ko pa alam kasi, last Sunday lang, anong Sunday, nagpa-MRI ulit ako. Bali, hindi na yung tiyan ko lang ang minomonitor nila. Buong katawan ko na. Pina-MRI. Kumbaga, kasi yung sakit ko nga is cancerous. So, ang ginawa nila, yun na. Galing sa tiyan ko, papunta dito hanggang dito. Machine yan. Pinasok nila ulit ako doon. Siguro mga almost 1 hour at ako doon sa ilalim ng machine kasi paulit-ulit talaga. Tapos, sabihin pa nang nag-operate doon. Inhale, exhale. Pag inhale mo, yun na. Yung machine nila is, parang tinitingnan talaga yung katawan mo. Kung meron ba, kasi sa breast, kahit saan, basta dito, at yan ko, papunod sa breast ko, yung tinitingnan nila sa machine. Kasi takot nga sila, baka daw meron pa ako dito sa breast ba, o kahit saang parte ng katawan ko, kasi nga, cancerous. So, yun talaga yung, nila, concern nila sa akin. Sabi nila, para sa amin, hindi importante ang magka-baby ka. Sabi pa ng doktor, sabi nila, advice nila sa akin, hindi importante sa amin ang magka-baby ka. Ang importante sa amin, ang buhay mo. Kasi yung baby, although importante sa'yo, pero mas importante sa amin ang buhay mo mismo.
So, wala na akong magawa doon. Even though it's masakit, pero wala na tayong choice kasi ano na eh. Nandito na. So, yun. Nung Sunday, nagpa-MRI ako. Hindi ko pa alam yung result kung ano na naman. Sana nga wala na silang makitang cancer sa katawan ko pa. Wala na silang makitang cancer doon sa, example, sa breast or kahit saan pa. Kasi pag meron yun, pagkatapos ko kuhaan ng ng mattress, magkikimo pa ako. Yun ang pinakamahirap nun. So, yan lang muna ang update ko sa ngayon. Sa ngayon, nagpapagaling ako. 2 weeks pa lang ako recovery from surgery. Myoma and cyst. So, yun. Hopefully, wala nang problema kasi, hindi ko talaga in-expect pagdating ko dito sa Europe, sa Belgium, makakaroon ako ng ganito. Hindi ko naman talaga alam kasi wala akong nararamdaman. Yung sabi nila, yung myoma ko is 8 cm, pero ang tiyan ko hindi lumalaki. Hindi talaga siya lumalaki as in. Tama-tama lang. Tapos yun. Yun pala, may bit-bit na akong myoma. So, yun. So, advice ko sa mga kababaihan po, kailangan pala talaga, pag meron na tayong regla, magpapacheck up na kayo sa OB-GYN ninyo. Kasi hindi nyo alam, meron pala kayong binibit-bit ng mga sakit, na hindi nyo man lang alam, wala kayong kamalay-malay, na yun pala. Marapit ka na pumunta sa ibang mundo. Wala kang kaalam-alam. Kala ko okay lang, lahat normal. Yun pala, wala. Pag hindi ako nagpa-check up sa OB-GYN, dahil sa kagustuhan kong magkaanak, never ko siya malaman na meron ako ng ganun. So, advice ko sa mga kabataan, sa mga babae, kahit wala pa kayong asawa, magpunta na kayo sa OB-GYN, kahit mga dalaga pa kayo, magpa-OB na kayo, para malaman ng maaga. Hindi naman lahat ng tao ng ganito, pero mas mabuti na yung nakasiguro ka sa sa katawan mo. Lalo na, tayong mga babae, gusto natin meron tayong anak. Yun pala. Hindi. So, yun. Basta sa mga sasakit ko, wala akong naramdaman. As in, wala. So, yun. Mag-update lang ako ulit. At saka, napakaganda ang hospital dito sa Belgium, sa Europe. Grabe. So, hindi ko naman ito masabi sa inyo ngayon. Itong hospital nila, baka sa next vlog ko na lang. Kasi hirap na ako hinahabol ko yung hininga ko pag nagsasalita ako sa ngayon. Siguro dahil na din sa operation ko. Hindi pa ako totally fully recovered. So, sa next vlog ko, pag-usapan natin regarding sa hospital dito sa Europe, kung gaano siya kaganda. As in, hindi ka mo problema sa hospital. Ang problemahin mo yung katawan mo na lang. So, yun. So, yun lang po muna. Mag-update ako ulit regarding sa result ng MRI ko. Hopefully, wala lang makita kasi, parang ayaw ko na talaga pag meron pa. So, yun lang po muna. Sa mga kababaihan, yun. Kahit wala kayong asawa, kahit mga dalaga pa kayo, the best things na gagawin nyo is pumunta kayo sa OB. Para malaman na doon kung anong mga karamdaman nyo sa katawan. Mostly sa ovary. Kasi yan talaga. Masisira talaga lahat ng pangarap mo kung hindi mo yan maalagaan. Ang sa akin kasi, wala naman din kasi kaming wala akong lahi na may cyst. Sa myoma, wala din akong lahi niyan. So, nagtataka talaga ako kung saan ko yan nakukuha. Itong mga sakit na ito.
So, anyway, nandito na sa akin. So, laban lang. So, sa ngayon, yan lang po muna. Pwede, mag-update lang po ako next time. Kung ano nang next move nila sa katawan ko. Wala na akong ano. So, yun lang po muna kasi mahaba na yung time ko at saka medyo hinihingal-hingal ako ngayon. So, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo sa ating mga katawan, mga kababaihan. Bye-bye. Thanks for watching.